Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Tila wala po tayo nga narinig na update ngayon hinggil po sa ratified bill or enrolled bill na ito. SB number 2816. Ang sabi sa huling interview ng Presidente ay pipirma nila. Sabi August 12. Wala po tayong update. Nag-aantay. So di natin alam kung pinirmahan na ba ng Presidente or hahayaan na lang ba ulit. Hindi kasi natin alam kung ano talaga yung kanilang gagawin dito, no? Ipirmahan o hahayaan na lang mag-lapse kasi August 14 po, lapse in tulo na. Ilang araw na lang, ngayon po ay August 12, 13, 14. So, 2 days, 3 days ay lapse in tulo na po itong batas. Ibig sabihin po ng lapse in tulo ay papunta na po ito sa Republic Act o talagang magiging ganap na itong batas. Kung isasama natin yung publication at 15 days, so sa katapusan, bago matapos itong August, ay isa na po itong ganap na batas. Meron pong interview dito si Chairman Garcia. Pagbabasihan ko yung kanyang interview. Kung saan nga ba talaga. Pwede natin malaman sa salita ni Chairman Garcia ng COMELEC kung ano talaga yung kanilang talagang plano na pwede nilang gawin or talagang inaabangan dito. Pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin. Tapos magbibigay tayo ng mga opinion. 0.8 million sa 10 araw mula August 1 to August 10 ay kung wala silang objection, opposition sa kanilang registration, sila ay registered voters na. Hindi po ito magbabago at hindi po mababaliwala ang kanilang registration. Umaasa po tayo na tama po, nagbigay ng pronouncement ang ating Pangulo na kanyang lalagdaan ang nasabing panukalang batas any moment from now. Kung sakali pong hindi kayo nakapagparehistro, pinala... May binanggit dito si Chairman Garcia na yung mga nagparehistro, kasi marami nagsasabi na magagalit ang mga Pilipino kapag hindi natuloy sa December 1. Kasi nagparehistro sila sabi ni Chairman Garcia dito, yung pong pagparehistro ninyo noong August 1 to 10 ay ano na po yun. Hindi na po mawawala yung kumbaga lifetime na po yun. Kahit hindi man sila makaboto nitong December 1, kung mauuro nga, ay pwede nyo pong gamitin yan. Makakaboto pa rin po kayo sa November 2, 2026. Lifetime po yan. Okay? Malinaw po tayo doon. Kapag kayo ay nakapagparehistro na. Ng panahon o talagang kinapo sa oras nitong nakaraang August 1 to 10, bubuksan po muli natin ang ating registration ngayong third week ng October. Makatapos lang po kami sa Bangsamoro parliamentary elections. Yan pong procurement, sinimulan na namin ang proseso pero wala pang delivery. Hindi pa po nagdi-deliver. So wala pa po kaming technically nagagastos doon po sa ating pag-procure ng mga kagamitan. Intact po ang buong pondo. Muli kami manghihingi ng dagdag na budget. Hindi po namin naisama yan o hindi nakasama yan sa proposal ng budget para sa 2026. Wala po. Kasi siyempre, wala pa po kasing announcement at wala pa rin pong batas. Kung sakali po na ma-reset, nanghihingi kami ng dagdag na budget kasi dumagdag ang 2.8 million na botante. Na dyan. Bali, narinig po niyo yung mga sinabi, no? Hihingi ng dagdag ang COMELEC. At meron ng presyo, meron ng halaga, 4 billion. So, planado. Okay? So, kasi pag pinirmahan ng Presidente or mag-lapse na lang yung batas na yan, ay ito ating gagawin. Meron tayo nakaready na idadagdag na budget, 4 million. Kasi nga, sabi nung una, inakala na marami na makakatipid kapag inurong. Hindi pala. Ibig sabihin, kapag inurong, mas marami pang magiging botante. At mas maraming mga membro sa eleksyon na magtatrabaho na madadagdag. So, ibig sabihin nga nun, mas malaki ang mga gastos nito. Kasi ngayon pa lang, yung August 1 to 10 na voters registration ay mahigit 2 milyon na nagdagdag. So, siyempre, mas maraming botante at mas maraming precinct na gagamitin. Diba? At siyempre, mas maraming pondo. Inaasahan na yun. At sabi nga, 4 billion. Planado na, alam na ni Chairman Garcia ang kanilang gagawin kapag talagang naurong na sa November 2026. Hindi lang talaga mabanggit ni Chairman na tuloy na sa November 2, 2026 kasi nga hindi pa nga ito ganap na batas. Siyempre, sa susunod kapag ito ay naging ganap ng batas, magbabago po yung kanyang pahayag.
Ayaw lang niya talaga magsalita ng tapos kasi nasa gitna pa rin sila kahit sila ay ang COMELEC. Diba? Ito, abogado po to si Chairman Erwin Garcia. So yung kanyang mga interview ay nag-neutral siya. Neutral siya. Hindi siya pwedeng mag-bias. Hindi po pwede sa kanila yan. Talagang ang bawat tanong ay talagang nasa gitna palagi ang hugot niyan para hindi sila mapagsabihan. No? Kasi ayaw nilang mapolitika o ayaw nilang sumagot ng kumbaga may halong pamumulitika. Di po ba? So, ayan, ayon sa kanyang sinabi, ay mukhang doon pupunta sa November 2, 2026. No? Kung ayan naman ay magiging ganap na batas at hindi nga mapirmahan na at wala tayong naririnig na balita, maglalaps na lang. Ganon din naman no? Pirma or maglaps into law, pareho lang ang magiging resulta niyan. Magiging batas po yan. At kung matutuloy man yung petitioner nito, yung grupo ng petitioner, para hadlangan yung batas, titignan natin. At siyempre pag umabot yan sa Korte Suprema, kailangan pong desisyonan yan ng Korte Suprema kung ito ba ay muling sasabihin na unconstitutional. Pero dapat kapag tinuring niya na unconstitutional, yung batas na ipinatupad nila ay dapat hindi itutuloy. Hindi na matutuloy yung November 2. Kasi yung nangyari nung nakaraan, lagi ko pa ulit-ulit na nasasabi, di ba? Unconstitutional nga daw yun. Bakit tinuloy? Di ba? Dapat hinold yun. Ganun dapat. Unconstitutional nga, ba't itutuloy? No? Huwag nyo na lang ituring na unconstitutional. Kasi kung matutuloy lang din naman yan yung pag-postpone, kung matutuloy rin lang din naman yung pag-postpone, huwag nyo lang ituring na unconstitutional. Sabihin nyo na lang na nasa constitution yan. At nang matuloy sa November 2, wala nang magko-question sa inyo. Mali din yung desisyon na yun. Itinuring na unconstitutional, tapos itutuloy din naman pala. Ano yun? Di lalong magulo nga. Kaya nga ito, meron lang pumasok na term setting bill. Ito bang term setting bill, ituturing pang unconstitutional? Hindi na po ito basta lang pag-postpone. Malinaw na hindi po ito basta lang pag-postpone. Meron po inayos, merong binago. Ang sabi nga sa mga bali-balita ay 2 termino at bawat termino ay 4 na taon at maaaring maging back to zero kasi ito po ay bagong batas. Kung ang mga barangay official ay naka first term, pangalawang termino or 3 termino, once na maipaisa ito, lahat pwede ulit tumakbo kasi back to zero nga, no? Ganon, maaaring ganon. Di po ba? So, ayan ang aking opinion dito. Kung ituturing na unconstitutional, dapat talagang mapigil at i-invalidate or i-void yung batas na yan. Para yung mga mamamayan na katulad natin, tinuring pa lang unconstitutional, ba't natuloy? Kaya nagkakaroon tuloy ng mga sabi-sabi na kung ano-ano. Ito yung batas, ganyan naman pala yung batas, hindi naman pala nasusunod. Hindi niya masisi yung sambayanan, Pilipino. No? So, kung ipatutuloy ninyo sa November 2 at kung maging batas naman yan, edi hayaan nyo na lang. Wala nang maraming cheche-bureche. Sabihin nyo na lang na nasa konstitusyon yan. Edi tapos. Pag sinabi nyo unconstitutional, patunayan nyo na hindi talaga yan nasa batas. Gawan nyo ng paraan para hindi matuloy. Para talagang itong December 1, ayun na ulit ang babalik sa dati. Paano? Pumasa na itong batas. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Pumasa na itong batas. Dumaan sa legislative process yan. Pinagbotohan, nag-adjourn, naratipikahan, nag-bycam. Nasa kamay na ng Pangulo at sinasabing pipirmahan or maglalaps na. Tapos hahadlangan pa. Di lalong magulo yan. Ang dami pong congressman. Ilan yan? Tapos senador, ilan din yan? Diba? Tapos biglang may magpipetisyon. Sabihin natin 10 pirasong abogado. Tapos nanalo yung nagpetisyon. Tinalo yung pagkarami-raming utak doon sa gumawa ng batas. Kamot sila sa ulo. Tingin ninyo. Okay kasi dati malinaw naman kasi
unconstitutional naman talaga yun. Basic na basic eh. Pag-postpone ay hindi saklaw ng kanilang kapangyarihan. Kaya naisip nila yun. Rest back tayo. Ayusin natin yan. Ganito pala yan. Ganito gawin natin. Tapos urong na natin para fair sa mga incumbent ng 2023 kasi unconstitutional nga yun eh. No? Gawin natin 3 years sila para fair na sila. Kasi ang nasa batas ay 3 years. O di, yung sinasabi ng AC ruling, masusunod na yun. Kaya nga ina-altered, binabago, inaayos. So, kung kaayusan ang kanilang talagang yung gusto nila mangyari, hindi na dapat hanilangan yun. At titignan ng AC yan, okay, pagsasaayos sabi nyo, pagsasaayos. Go. Go na yan. Wala nang hahadlang niya kahit may magpetisyon pa. Gets po rin yung pinupuntos ko. Pag sinabing unconstitutional, di pigilan ninyo, huwag niyong hayaang matuloy sa next year. Gawin nyo ng paraan para ma-invalidate yan o ma-void. Kaya lang, ewan ko lang anong mangyayari. Di ba? Gastos-gastos na naman yan, panibagong batas na naman yan. Mangyayari uli yan kung may aabot po sa 20th Congress na magbaback to zero yung proseso ng pag-gawa ulit ng batas. Sa palagay nyo, gagawa ulit ng batas na gano'n. Kung hindi na nga pinasa or unconstitutional, sa palagay nyo ba uulitin kung tinuring na unconstitutional? Siyempre, back to zero, pero hindi na itutuloy. Wala na yun. Ang gagawin ng nila dyan, magpapanukal yan, ibang variation ng batas, parang gano'n. Hindi ko na alam kung anong klase yun, para lang maituring na konstitusyon. Gano'n ang mangyayari kung ituturing na unconstitutional. Di ba? So, advance tayo, no? Parang gano'n. Tinitingnan na natin yung posibilidad. Kahit sa nakikita ko nga, ay kahit umabot ito sa SC, mananalo na rito itong bill na ito. Sa tingin ko lang, siguro mga ilang beses ko lang sinabi ito, siguro mga 4 na beses na mukhang mananalo itong bill na ito. Hahayaan na itong maging isang ganap na batas. Dahil sinasabi nga nila, para fair, para patas naman, sa konstitusyon, yung nakaraan ay hindi wala sa konstitusyon, di ba? Tsaka wag niyo isipin na mawawala yung karapatan. Hindi naman inaalis yung karapatan ninyo eh. Marami nagsasabi, inisip ko din yun eh, mawawala yung karapatan daw. Mawawala yung ating karapatang bumoto. Ba't naman mawawala? Hindi naman inaalis. Inuurong lang naman. Inuusog lang eh. Inurong na nga lang para maayos na. Para hindi na maulit yung mga dati na urong. Ito hindi na ito mauurong kasi fix na ito. Pag inurong pa yan, ewan ko na lang. Term setting, pagsasaayos. Malinaw naman na. Pagsasaayos eh. Kaya nga di ba? Kaya wala lang pag naurong pa yan. At huwag niyo isipin na inaalis lang kayo ng karapatan. Tayo. Hindi. Makakaboto pa rin tayo sa November 2, 2026. Andun pa rin yun. O di, matuwa lang yung mga nakaupo. Ma-extend sila. Matatapos nila yung kanilang mga proyekto. Yun din naman yung iba kong nababasa dyan. Gusto nilang matapos yung ibang proyekto nila. Okay? So, medyo mahaba na. Ayan yung update natin. Sana bukas may update. Titingnan natin. Okay? Subscribe, share. Nandito na lang. God bless.